Yan po mga tugang, ang pirasa na po sa mga simbahan na sa tuwa pong bibisitahon, hindi sa Naga City, as in sa probinsya kang Camarines Sur, sa ika-18 edisyon, kang programang pag-urlayan ta po, special edition ngunya pong Semana Santa. Ini po, nadadalan sa kuyang Facebook page, as in sa YouTube channel, and nadadalan man po sa 89.5 radyo natin sa paagi po ni Station Manager Fem Mariscal, as in sa 105.5 Bicol Idol FM sa paagi po ni Station Manager Idol Bong Villacruz. Arachan mga tugang, makakaibanan ta po mismo si Archbishop Rolando Triaterona kang Archdiocese of Cáceres. Sili man po si Father Louis Oxiano, ang pamayo po kang Cáceres Commission on Communications, para po sa tuyang mapag-urlayan ang pira sa mga signifikanting bagay ngunyang pong Semana Santa. Pero mga tugang, ngunyang po kaya pagsisilibrar ta ang ika-500 years kang taon kang Kristyanismo hindi po sa Pilipinas. Katakod po kani, igwa pong napiling 500 churches, Jubilee churches sa buong Pilipinas, as in siyam po kayan makukuha hindi po sa probinsya kan Camarines Sur. Madya po, iribanan kita sa pagbisita sa mga simbahan pong ini. Kaiba po dyan ang Metropolitan Cathedral igdi po sa Naga, kung saan po yaon ang sa indong lingkod ngunyan. An Our Lady of Peña Francia, igdi man po giraray sa syudad. Ang Saint Raphael the Archangel po Campili, Immaculate Conception Parish o ang Kipayo Church sa Calabanga, Saint Pascal Bailon Parish sa Tinambak, Saint Bartholomew Parish sa Baaw, Holy Cross Parish sa Nabwa, Saints Philip and James the Apostles Parish sa Lagunoy, asin ang Saint Michael the Archangel Parish sa Karamoan. Dito, first of all, salamat na pumasyal ka dito at inanyayahan mo kung maging bahagi ng iyong magandang programa, iyong magandang intensyon para palaganapin pa ang kaalaman ng ating mga manonood tungkol sa 500 years of Christianity, and in particular sa pamamagitan ng ating mga Jubilee churches. No? Kaya nga natutuwa ko na at least meron isang laiko na nag-iinisyatiba at para maging bahagi ng promotion ng ating kaalaman at debosyon at pasasalamat sa biyaya ng tayo ay mga naging Kristiyano, mga Katoliko for the past 500 years. No? Kaya nga, bunga niyan ay siyempre ang pagtatayo ng iba't ibang mga simbahan. Hindi lang yung simbahan bilang struktura, pero simbahan bilang banwaan, bilang communities. No? Dahil alam natin ang pagtubod o pananampalataya, dapat maipahiling yan, maipakita yan. Isa sa mga ekspresyon yan ay yung community prayer, community worship. Kaya dyan tinatayo ang mga simbahan. So, yung banwaan na tao, nagtatatag ng infrastructure na simbahan. No? At may iba-iba tayong mga simbahan, from kapilya, sa mga sityo, sa mga barangay, hanggang sa simbahan ng parokya, hanggang sa katedral, yan ang simbahan ng obispo, hanggang sa basilika, na doon ay binibigay natin pugay ang ating patrona, lalo sa atin ang Our Lady of Peña Francia. Kaya sa pagkakataong ito ng 500 years, siyempre, nabanggit ko nga, binibigyan natin ng importansya ito sa pamamagitan ng mga iba't ibang simbahan sa ating lalawigan. Different churches in our community, in our archdiocese. Ito nga, meron tayo more than 8, no? If I may, I think more than siguro mga 10 or more churches. Kaya meron kaming committee. By the way, ito nga pala ay nanggaling sa Vatican. Hindi naisip ng Archbishop ko, hindi ko ito naisip. Ito ay naisip ng Santo Papa, no? Nabigyan diin ang importansya ng mga simbahan. Pinroklame niya na Jubilee Year, extraordinary Jubilee Year ito. Ngayon, tama-tama, 500 years tayo, nagtatag tayo ng mga simbahan. No? So, meron tayong committee headed by ang chairman ng ating liturgical commission, si Father Glenn Ruiz. Okay? Siya at kanyang grupo, sila ngayon ang nagpumili, of course with consultation with me. Ang mga pasya natin, number one, the historicity. Kumari yung matatanda. Yung mga, and second, yung mga talagang shrine of worship, talagang dinudumog ng tao.
no? Talagang nag-iinspira sa mga tao, no? Ang third is of course yung accessibility. Normally naman nasa sentro 'yan eh, no? Pero ngayon, meron na rin tayong mga sasabihin at hindi namang lumang-lumang mga simbahan. Pero sila ay dinadayo rin, talagang nagiging sentro ng worship, ng pagsamba. Tinignan din namin na dahil tayo ay may mga regions, may mga areas tayo, so bawat area, nilagyan ko ng Rinconada, Partido, yung Bay Area, gano'n, no? Sentro, so naglagay tayo ng mga simbahan na maaaring puntahan ng mga pilgrims. At meron niyang kasamang tinatawag nating indulhensya, indulgence, no, na bahagi ng tradisyon ng simbahan. So sa ganung paraan doon pinili. Siyempre, pinresenta rin ito sa mga vicars foreign, kasi ang isang vicariate ay samahan o pagkapulungan ng ilang mga parokya, 6 to 7 o 8 parishes. Yung head nila tawag vicar foreign. Sila ang directly parang katuwang ng obispo sa pamamahala ng mga vicariates na yan. So, pinresenta rin sa mga kaparian at sumang-ayon sila na ito na nga ang mga simbahan. Diyos mabalos po, Archbishop Rolando Triaterona sa pagpa-unra po sa tuya, tangari pong mas paintindi ta pong lalo ang mensahe kan simbahan ngunya pong ika-500 years na taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Beno po, saro pa po palan sa mga nakatudan tanggibon mga tugang, iyo po ang tuyong Holy Week o ang Lenten season, iyo po ang bisita iglesia. Igdi po sa Camarines Sur, kadakol po na simbahan, hali sa iba-ibang banwa o sidad, ang pwede niya ito pong bisitahon. This year, nag-ibaan sa tuyang Lent because, of course, obviously, we are in a pandemic. Dakulaon ang pagkakaiba sa mga nakaaging Kwaresma. Naglaog kita sa paagi kang pagpanguros, Ash Wednesday, and it was a different way of celebrating the Ash Wednesday. Ninhulita din nga ni kita pigdutaan, pigbudbudan lang kita kang abo. But still, yaon dyan ang essence, itong substance kang celebration ta, kang Lent na pigpapagiramdam kita na kita hali sa abo, asin sa abo kita mabalik. That our life here is simply temporary. So sa paglaog ta sa panahonin Kwaresma ngunyan is of course in a pandemic crisis, pero naiiba man hulit igwa man kitang rason na magpasalamat asin mag-ugmang because we are celebrating the 500th year of our faith. So, huli ka ini, dakulaon na rason na mag-ugma kita, magpasalamat, that in spite of the pandemic, we are celebrating Lent with joy, with gratitude. Pero yaon pa magirara itong the spirit of repentance, of prayer, and penitence. Kaya halo-halo ang satuyang pag-celebrar kang Lent na ini. And of course, yaon na dyan itong mga health protocol ta na kaipuhan i-observe ta. Talagang naiiba ining Lenten season tangon yan. Because as the Archdiocese had ordered us through the circular, kadakol po kitang hahalion ng mga traditional tanggigibo sa mga nakaaging taon. Usually, may mga nagbibisita iglesia observing the way of the cross. So they visit 14 churches. Iba man, 7 simbahan lang, 2 station sa sarong simbahan. Pero igwang mga rite, special liturgy na kung saan mapangadji kita sa mga simbahan na kung saan ang pagbisita iglesyang ini is a sort of pilgrimage. Nagbibisita kita sa mga simbahan and we are sacrificing, nagdudulot kita ng sakripisyo for our sins, for the reparation of our sins. And ngunyan nga ning 500 year of our faith, igwa kitang pig-declare na pilgrim churches o kaya jubilee churches. This is
in celebration of the 500 year ang CBCP nag-declare po ng 500 churches around the Philippines, as in luckily ang Archdiocese of Cáceres pigtaunan po ng siyam na slots out of the 500 churches na pig-declare kang CBCP na Jubilee churches ang apod, because Great Jubilee 500 year. So Jubilee churches and 9 churches from the Archdiocese will be declared formally on April 4. So magkakaigwa ng misa si Archbishop and igwa po ng opening kang Jubilee door sa cathedral mo na iyan. Then masunod na itong ibang siyam na simbahan. So ini pong siyam na ini had been declared by CBCP, and igwa po ning actually pag nagbisita ka dyan, igwa kang makukuha ang plenary indulgence. It's granted by the Holy Father, by Pope Francis, na kung saan nagtao siya ng special privilege na inaapod na ang sisay man na magbisita dyan, na igwa ka tong conditions na sinasabi. Ano ang conditions na nga mag-gain kita ng plenary indulgence? Nagkumpisal kita, nagsimba, nagkomunyon, nagpangadji kita kang intentions of the Holy Father, One Our Father, Hail Mary, and Glory Be. Tapos, of course, igwa kang intention o kamautan na ma-receive iyan. So, ano po ining plenary indulgence? It is pero pagpara kang temporary punishment due to sin. So, pag nag-gain kita kaining sa tamang espiritu, sa tamang pag-fulfill kang conditions, we get this indulgence. Sa pagbabalik mga tugang kang programa, ibanan po nindo ako sa pag-ikot na po sa 7 simbahan. Sigun po kay Father Louis Exano, pira po sa mga pinakagurang ng simbahan, hindi po sa Camarines Sur, hindi pong sa tuyang ipapahiling sa inyo. Diyos mabalis po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located in Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. Mikoy's Pizza, the biggest pizza in Bicolanja, is now in the city of Naga. Subukan ang Gulay Pizza na may 6 na flavors para happy ang buong barkada. Mikoy's Pizza, located at Peña Francia Corner, Pangiliban Drive, Naga City. And LYRR Corporation. Mga tugang, inuta pong pigpasaran ang saro sa pinakagurang na katedral. Bako sa naigdi po sa tuyang syudad, kundi pati sa bilog na Pilipinas. Ang Naga Metropolitan Cathedral o ang Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist. Susog po sa datos na nakwata, ang Naga Cathedral po was founded in 1578. Naraot po ini kan 1768. Huli sa kasulo, asin liwat po na pikonstruir kan taong 1808. Nagkakapira na pong natural calamities ang uminagi sa simbahan na ini, alagad diwat po ining pigaayos o pigre-restore. Nakula po ang papel kan katedral tuyong September, lalo na po pag Peña Francia Fiesta, urog na pag-traslasyon procession. Sa traslasyon po baga, yan po si Aldao, kunwarin hali sa Peña Francia Shrine,
Pigdadarata po, pasiring sa katedral, ang imahen kan Our Lady of Peña Francia. Diyan na po yan, mahali, pasiring sa Basilica para sa Pluvial Procession, pagkatapos po ning siyam na aldaw na pagnabina. Aram ta po baga na dakol na maray na tao ang nagbabali sa siring na religious activity. Para po sa mga maot magbisita sa sinambitang katedral, yaon po ni dyan sa Elias Angeles Street, katahid lang po kang Naga Parochial School, kang Holy Rosary Minor Seminary, asin man sa Balyong Tinampo, yaon po dyan ang Archbishop's Residence. Mga tuwal, nagluwas man po kita sa Suriganaga. Pinasyaran ta po ang saro sa pinakagurang bako sa nabilang simbahan, kundi earliest structure na pigtindog sa Riyong Bicol, ang Immaculate Conception Parish o ang Kipayo Church, na naipicture po sa esquiremag.ph kan 2019. Kaya ba po ang iba pang oldest churches sa Pilipinas. Founded in 1578 man po ini. Sigun po sa National Historical Institute, marker kan Kipayo Church, ipigtatag ini kan mga misyonaryong Franciscano na sinda Fraile Pablo de Jesus asin Bartolome Ruiz. Gibo po sa bricks ang church wall. Kung mahiling po nyato, siringan po kay ni. Talagang reason na ang pagkagurang alagad magayon ang sinambit ng edipisyo. Sa laog po kan simbahan day nawaraan mga pagirumdum ngunya na panahon kan huma kan pandemya siring kan social distancing. Sana po makasabay ang Kipayo Church sa mga bibisitaw natong simbahan ngunya pong Lenten season. Urog na po kung sakaling tugutan na kita na biyong makaluwas na ngunyang pong panahon kang Kwaresma. Iyan po makukuha sa Banwaan kang Calabanga, probinsya kan Camarines Sur. Saro man po sa mga kasabayan kan duwang nainot asin kan simbahan sa Nabwa, iyo ining simbahan po idi sa Salvacion, Bula, Camarines Sur. Yan po ang St. Mary Magdalene Parish. Founded in 1578 man po yan. Historically speaking po, ang Bula saro sa mga inot na banwaan sa probinsya kan Camarines Sur kan mga panahon. Going back po, susok po sa marker kan St. Mary Magdalene Parish, nasuluan inot na simbahan kan 1676. Ang pangaduang simbahan naman po ginibo kan 1688 asin naraot man kan bagyo makalihis ang 12 taon. Ang presenting simbahan po natapos gibuhon kan 1706. Pig-repair po yan kan 1876 asin kan 1885. Tuyong July 22, pagsisilibrar ang kapistahan kan sa indang patron saint.
Liwat po yan ang St. Mary Magdalene Parish dyan po sa Salvacion, Bula, Camarines Sur. Ini po ang makapugol hinangos na view sa luwas kang Holy Cross Parish igdi po yan sa Nabua, Camarines Sur. Siring kan mga nainotapong pigbisita, founded in 1578 man po yan. Saro po sa pinakainot na simbahan na pareho man kan sa Kipayo, made of bricks man po siya. Ang inot na simbahan po kang Holy Cross nasulo kan taon 1610. Ang pikonstruir naman po kan 1611, narawat man po huli sa Bagyo. Susog po sa marker, natapos po ang presenting simbahan kan 1700s. Ang belfry na damage kang 1850, huli sa linog, alagad inirahay man po kan 1890, asin kan 1894. Sa liwat po, may mga manunutaran man po kitang pagirumdom, katakod pa kan pandemyang namamatayan tangonyan. Madya po, bisitahon ta mga tugang ang Holy Cross Parish, igdi sa Nabua, Camarines Sur. Rinconada area, liwat po kita mga tugang. Yaon po kita igdi sa St. Bartholomew Parish sa Baaw, Camarines Sur. Susub po sa impormasyon na nakuha hali sa autoridad, founded in 1590, ang simbahan, liwat, saro po sa mga pinakagurang na simbahan sa probinsya kang Camarines Sur. Ara po ba nindon na anhuring party kang 19th century, igwa po ning apat na baryo asin nagkakapirang sityo ang Banwaan kang Bula. Saro po sa mga baryo kan lugar na iyan iyo ang Baaw, na sa ngunyan, saro na pong suway na Banwaan. Bisitahon ta po ang St. Bartholomew Parish. Saro po yan sa Jubilee Churches na kabali sa ika-500 sa taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang Baaw is one of the Jubilee churches na pinili because of siguro 3 reasons. Inot, undig dinamandag si Bishop George Barling, the first Filipino bishop. Sa digdinamandag siya. Pandua, this is one of the churches na recorded sa history na pigbisita ni St. Peter Baptist, who is the patron of the Archdiocese. Huli ka yan, dakulaon na marahay and pasasalamat kay St. Peter Baptist na saro po siya sa nag-found kang simbahan kang Baaw. And siguro ang pantulo, personal reason ko na siguro it's a recognition siguro sa Baaw Parish because Baaw Parish is siguro siya ang pinakadakol na nag-produce ng padi sa Archdiocese. In fact, igwang duwang obispo nang na-produce ang Baaw.
Bishop Barlin and Bishop Del Rosario. May they rest in peace. Tapos kadakol pong mga padi na na-produce ang Parish Kambaaw. Among them, si Father Yoyo Gaite, Father Gumabaw, Father Martires. Saka si may nagadan pa lang, si Father Joaquin Bernas, taga-Digdi siya. Iyo. Matapos po ang malimang oras na biyahe hali po igdi sa Suriganaga, naabot na po ang Banwaan kang Karamoan. Ini po ang view na nagsabat sa kuya asin po sa sakuya pong pamilya. Ini po ang St. Michael Dark Angel Parish na totoo man pong mapapawaw ka talaga sa gayon. Ining historical church po na gibo man sa red bricks was founded in 1619 kan mga misyonerong Franciscano. Dugang po na atraksyon an nyaon po sa palibot kang simbahan. Iyo po ni an mahihiling na view hali igdi po mismo sa bell tower. Napapalibutan po ang simbahan kan maniba-ibang opisina kan gobyerno dyan po sa munisipyo asin mga importanteng eskwelahan. Maugmaman pong malibot ang maiwas na courtyard kang simbahan. Relaxing asin peaceful pong maray. Ben naman ito ang iyo po niyang itsura kang itaas na parte kang simbahan kang Karamoan. Mahiling ta po ang apat na darkulang maray na bells na iyo po nagsisimbolo kan pag-apod sa to'y po mga katugangan na Kristiyano na panahon na naman para po kaiguaning banal na misa. Hindi po sa saro sa pinaka-harayong simbahan as in kurangan ng simbahan dito sa Camarines Sur. Worth it po ang halawig na biyahe. Sana mabisita po nindo ang St. Michael Dark Angel Parish dyan po sa Karamoan, Camarines Sur. Saro pa pong simbahan sa Partido area na pigbisita taman iyo po ang Saints Philip and James the Apostles Parish. Didi po yan sa Lagunoy, Camarines Sur. Susog po sa impormasyon na nakuata hali sa mga otoridad, founded in 1734 po ang simbahan. Saro po ini sa mga pinakagurang ng Stone Church sa probinsya ng Camarines Sur. Garo po kamo nag-travel back in time once mahiling po ang simbahan. Katunayan po na preserve ang original structure kaini. Kaya ko po magsakat sa kampanaryo kang simbahan dyan sa Lagunoy na abutan ta po ang tulong mga aki na nagahalat kang oras na alas 3:30 ng hapon tangari pong magbatingting kang kampana. Excited po sindang maray asin nagahalat po kang oras na iyan. Yaw po kita nganyan hindi mga tugang sa kampanaryo kang simbahan kang Lagunoy, considered po as one of the oldest churches in the province of Camarines Sur. Ini pong mga kampanang ini nagsisimbolo kang pag-apod kang simbahan sa mga Katoliko dito po sa parting ini kan probinsya kan Camarines Sur. Located po ang simbahan harani sa munisipyo diyan po sa poblasyon kang Lagunoy, Camarines Sur. Pero mga tugang apera po kayan, igwa pa po ng mga iba pang simbahan na pwede ta pong pasaran hindi po sa probinsya kan Camarines Sur.
Yeah, gabos po kita na apektuhan ka ini in all sectors, mayaman, pobre, Amerikano ka, Pilipino, all races, all religions, gabos po kita. So, it is our way of reminding us na daita kaya ang gabos. Na ang kayamanan, mayong saysay. Solamente sana na an sa tong pagtubod sa kagurangnan, iyong magtataos sa tuyan in paglaom, asin kusog, asin kaligtasan. So, with this pandemic, of course, we are suffering. We are in agony. But, sabi nga ni Kayan, God allows and tolerates evil to happen so that greater good can come out. And I hope ang pandemic na ini magpaluwas sa tuya kang the best in us. Meaning to say, the best faith that we have, the best strength na natatada sa satuya is our hope in God. So, I hope dahil po ini magpaluya sa satuya, kundi mag-challenge sa satuya na makahawas man kita digdi, masasabi ta that we have survived COVID and that God is allowing us to live a little bit longer so that we can accomplish more works of charity, more service to our brothers and sisters. And sabi nga ni Kayan, ngunyan na 500th year of our faith, we are gifted to give. Bako po kitang pigre-regaluhan na sa dirihon, kundi ihirasta ang sa tuyang pagtubod na iyan. So, this is a challenge to us na sana sa karahayan nin mahal na Diyos na itinataos sa tuya, we will share that goodness that we receive, especially our Christian faith. Sa panahon ng mahal na araw, mga minamahal kong kapatid, ito isang tawag na parang kilalanin natin ang sarili, aminin natin na kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin, kilalanin natin ang ating kahinaan, aminin natin na kailangan natin ng lakas na mula sa Diyos. Kilalanin natin na ang dami pang dapat baguhin sa ating sarili. Magpasalamat tayo na nandiyan ang Diyos na nagsasabing hindi ka nag-iisa. Kapiling kita parati. Magtatapos lang ako sa isang istorya, kagawad. Tinanong na isang tao yung isang guro, teacher, guru. Sabi, ano ba ang mahalaga? Yung simula ng paglalakbay, ng pilgrim, o yung destination, yung patutunguhan? The origin or the destination, which is important in your journey. Ang sabi ng guro, hindi yung origin, yung pinanggalingan, at hindi yung patutunguhan. Ang importante ay sino ang kasama mo. Importante yung sino ang kasama mo sa paglalakbay mo. Alam natin ang Panginoon, sa paglakbay natin sa buhay, kasama natin siya. Kaya, habang tayo pumapasok na sa mahal na araw, huwag natin maalis siya sa ating isipan. Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin siya na muli natin ginugunita ang kanyang pagpapasakit, pagtiyos, pagkaganda, at pagmuling pagkabuhay. Sabi nga niya, huwag kayo matakot. Dahil kapiling niyo ako, kapiling ko kayo, magiging makusog, magiging matatag kayo. So, yun ang parating nasa dating isipan. Kaya, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya anumang uri ng pandemya, maging matatag tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Archbishop, congratulations po sa 47th year na... Sa April 21 pa yun. Mga 47 years na tayong pare, awa ng Diyos. Sabi nga ni San Pablo, hindi naman ito sa sarili kong kakayahan. Ito grasya, biyaya ng Diyos. Na papasalamat din ako na tinawag ako, bakit hindi madali? Bilang pare, bilang obispo. So, anyway, hindi ko na rin tinitignan yung tawag doon, chronology, yung taon. Ang importante yung how you live, di ba? Yung paano mo sinabubuhay. Maski na umabot ka ng 80, pero yung 80 wala naman laman, sayang lang, di ba? Pero maski na 24 ka, puno naman ng laman ng kabutihan, okay yun, di ba? So, anyway, salamat sa Panginoon na sana hanggang April 47 pa nakakabot na tayo.
So mga tugang, salamat po liwat sa sendo pong pagkantabay sa programang Pag-urulayan ta po. Igdi po sa kuyang Facebook page sa YouTube channel kang Kagawad Lito de Rosario in Siriman sa 89.5 radyo natin asin sa 105.5 Bicol Idol FM. Bayaan po nindo, lugod po na mas lalong magtalubuan sa tuyang pagtubod. Siriman, kita dai mawaran ning paglaom asin gamiton ta po na sa pangaraal daw na pagbuhay ang mga pigwalat sa tuyang mga tataramon kan sa tuyang pong mga opisyal kang simbahan. Salamat po. Keep safe. Sa tuyang pag-abes.